Ikaw boss, ikaw yung ano boss? Magandang araw, Bayang Pilipinas. At andito ako sa Tabasan. Tabasan ito ng Kukulamber at Good Lumber. So, ayan, marunong pa rin ako magtabas hanggang ngayon. Kabisado ko lahat ng trabaho dito. Dati may planer pa kami at nagpe-plane kami ng mga kindray. So kami rin ang gumagawa. Binibili namin yung kahoy, wrap or good lumber lang, pinapatuyo namin. Tapos piniplaner. Pero ngayon hindi na kami nagpe-planer. Meron pa rin kaming planer pero manual na lang. At lahat nun ay makakagamit. Pero meron talaga kaming planer na machine, yung Makita brand na planer namin dati. Ewan ko, nandyan pa rin naman ngayon. Pero hindi na namin ginagamit dahil ano yun eh, sinasalpak din dito yun sa Tabasan. Tapos dito namin tinatabas yung mga or dito namin piniplane yung mga good lumber para maging kendry. Pero ngayon hindi na namin ginagawa yon dahil marami na rin kasi kami talagang trabaho at may mga pinupukusan na kami na ibang mga materyales at medyo nakakasagabal na yung ganong klaseng trabaho. Kaya iba na lang ang tinutukan namin, yung mga madali na lang at mabilis na rin yung pagkakitaan. So, ayan, itong kukulamber nga, malapit na rin ako mag-decide na baka tanggalin ko na rin dahil sa ngayon kasi puro na rin metal ang ginagamit eh. Pero meron pa rin kasing umorder kahit papaano hindi pa rin nawala. Pero talagang ano na, malaki na yung hinina nitong kukulamber ngayon dahil may mga tubo kasi pang scaffolding, mga magagaan at diyan na rin kasi talaga ang karamihan ginagamit sa formworks, yung mga tubo na, mga GI. So pero ayan, mapapansin ninyo na kabisado ko pa rin yung trabaho dyan. So tuwid na tuwid pa ako magtabas niyan eh. At halos kabisado ko talaga yan, yung mga trabaho dyan. Ultimo, paglo-loader, pagmamaniho ng truck at pahinante ay pinagdaanan ko. Kaya itong mga trabaho sa construction supply, ito sa negosyong itinayo ko na to. Ito kasi ang una eh. Una ito sa mga negosyo na itinayo ko. So hands-on talaga ako dito at pinag-aralan ko talaga to. Dito ako medyo nag-focus siguro mga nasa 8 years talagang tumutok ako. Mga 7 years siguro tumutok ako dito. So mahaba ang panahon ng pagkatuto ko dito kaya hindi talaga basta-basta yung mga natutunan ko dito. So ayan. At ngayon nga medyo nag-innovate na tayo, may mga ginagawa akong content creation ngayon pero hindi ako content creator. Linawin ko lang, isa pa rin akong negosyante na at pinapakita ko lang kung ano yung mga improvement sa negosyo ko, kung paano ko napalago at paano ko napadami yung mga negosyo ko. So gusto ko maging aral yan sa mga kababayan nating Pilipino, gustong sumubok magnegosyo dahil hindi habang buhay nagiging magiging empleyado lang tayo o karamihan sa mga kababayan natin. So yung mga makikita niyo diyan, yung mga aral kung paano ko napalago yung negosyo ko, paano ako nagsikap na galing din ako sa mahirap, galing din ako sa napakaliit na puhunan. Ang puhunan ko nga dito 70,000 lang. Tapos napalago ko, naging multimillion company na ito at nakapagtayo na ng maraming negosyo ito. So, ayun, yun yung mga aral na gusto kong i-share sa mga kababayan natin na gustong sumubok na negosyo. At ayan, makikita nyo na ako mismo sa sarili ko, kahit marami na akong negosyo, ay marunong pa rin ako ng mga trabaho, mga gawain dito. Dahil normal yan sa isang may-ari na wag tayo masyadong entitled. Lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang, dapat kabisado natin yung mga negosyong itinatayo natin. O kung hindi natin kabisado, aralin natin. Kasi doon lang naman talaga tayo gumagaling sa nandyan na. Nandyan na, aralin natin kung anong sistema na nandyan at i-build natin muna yung mga sarili natin para yung mga negosyo natin ay mahahatak natin at magagawa din nating matibay at matatag katulad ng pag-build sa mga personality natin. So, yun yung mga aral na gusto kong iparating sa mga kababayan natin. Ang pagninegosyo hindi madali. Pero kapag inaral mo at naka-build ka na ng maayos o matibay na pundasyon sa negosyo mo, madali na lang, kumikita at kumikita na lang ng tuloy-tuloy yan at makakagawa na rin ng maraming negosyo yan. So, ayun lang.